Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video, shoutout kay Kasmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong tinatawa-tawa mo? Mahinang tanong ni Chimeng. Natawa ako sa kalaban dahil sa sobrang tanga, o natawa ako kay Han Sanchen sa pagiging matalino? Miss, hindi nagtagumpay si Han Sanchen sa pag-akit sa kalaban, bakit mo siya pinupuri? Pag-akit sa kalaban. Marahan na ngumiti si Luroxan, ang mga sundalo ay mapanlin lang, huwag lamang tumingin sa mga bagay sa ibabaw. Ang sining ng digmaan, may mga dakilang Confucianista, mga commander ng Orthodox, mahusay na nakadirekta, mahusay na kumikilos, at mga grassroots, na kumikilos ayon sa sitwasyon at kumikilos ayon sa sitwasyon. Ang dalawa ay may iba't ibang estilo at iba't ibang natural na estilo ng paglalaro. Ang una ay parang tubig ng Yellow River na umaahon mula sa langit, na may mahusay na momentum at mahusay na momentum, habang ang huli ay maaaring gumamit ng mga trick na malas at madumi, ngunit maaari rin itong gamitin sa isang limitadong espasyo. Ang pinakamalaking kalamangan, upang maging tagumpay ang pagtatalo. Anong klaseng babae sa tingin mo si Han Sanchen? Siya. Tumawa si Luroxan, hindi siya, o sa madaling salita, lahat sila. Miss, ganun ba talaga siya kalakas? Chimeng, kung naiintindihan mo ang laro ng chess ni Han Sanchen ngayong gabi, hindi mo ito kinwestiyon. Malabo ang paningin ni Chimeng, kaya ipaalam mo sa akin. Sa tingin mo ba ay inaakit niya talaga ang kalaban? Oo, mali ka. Hindi sinusubukan ni Han Sanchen na akitin ang kalaban, ngunit sinusubukan niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga general na magpahinga. Miss, ano pong paliwanag? Napakasimple nito. Ang kasalukuyang hukbo ng mga lalaking nakaitim ay nakaranas ng biglaang pag-atake ng masamang matako ni Han Sanchen, kaya dapat silang kumilos ng maingat. Ito ay makikita sa pagtanggi ng kalaban na maglunsad ng pangalawang pag-atake sa gabi. Tumanggo si Chimeng, kapag nakikitungo kay Han Sanchen, syempre dapat tayong maging maingat. Sinamantala lang niya ang pagiging maingat ng kalaban para hayaan ang mga tropa na magtayo ng kampo ng buong sigasig at makapagpahinga ng maayos. Pagkatapos sa oras na ito, magagalit ang hukbo ng kaaway, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng galit? Maaari lamang itong maging mahinahon. Miss, ano ang ibig mong sabihin na ang hukbo ng kalaban ay takot na lokohin at matatalo sa araw, kaya hindi sila nang ahas na umatake ng kusa? Tama, so, parang katangahan tong move na to, but it's actually very smart. Siya, Han Sanchen, ay hindi natatakot na ang kalaban ay mag-iisa ang pag-iisip, kaya gusto niyang talunin siya. Sa ganitong paraan, ang kanyang mga tropa ay mapapawi sa isang iglap. Ang panganib ay napakataas, hindi maisip. Ngumiti si Luroxan, talagang may malaking panganib, ngunit talagang sulit ang pagsugal, dahil kung ang kalaban ay isang taong walang pag-iisip, ang labanan ay hindi uusad ng napakabagal pagkatapos ng maraming araw. Ang taong ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Walang imot na sinabi ni Chimeng, ikaw ay kasuklam-suklam na kontrabida. Sobrang talino niya, alam niya kung anong mga trick ang gagamitin para makitungo sa sinuman, at ang kanyang kakayahang maging flexible ay simple lang top-notch. Ang isang taong tulad niya, kahit na maalis ang kanyang kakayahan, ay sapat na upang sakupin ang isang lugar sa mundo gamit ang kanyang katalinuhan. Chimeng, kailangan mong maging mahusay sa pag-aaral. Maghintay ka. Tumanggo si Chimeng, naiintindihan ng lingkod na ito. Gayunpaman, gaano man siya katalino, hindi siya makakatakas sa palad ni Miss. Bahagyang ngumiti si Luroxan, noong una ko siyang nakilala, akala ko talaga, pero gaya ng sinabi ko noon, may mga bagay na nagsimulang lumagpas sa inaasahan ko, at ngayon,
umaasa lang ako na makahiram ako ng magagandang salita. Miss, palagi kang tiwala, bakit sa pagkakataong ito? Hindi lingkod ang pumupuri sa iyo. Sa daan, halos lahat ng kalaban ay nakipaglaro ni Han Sanchen, ngunit sa iyong mga kamay lamang, hindi pa siya tuluyang nangunguna, kaya bahagyang kumunot ang noo ni Lura Oxen, pero hindi pa ba ako nakaharap sa kanya ng ganap? Hindi sumagot si Chimeng. Kaya, hanggang sa huli, hindi alam kung sino ang mananalo. Nasaan ang mga tropa natin? Biglang tanong ni Lura Oxen. Sinabi ni Chimeng, nasa likod lang. Iutos mo silang magtago, at hindi sila dapat matuklasan ng mga tagalabas. Kung may aksyon, ako mismo ang mag-uutos. Alam ni Chimeng na kumain ang ginang ng bigat at determinado siyang itigil ang pagtulong kay Han Sanchen, kaya't hindi niya maiwasang mag-alala, at sinabing, bagaman talagang maraming pakulo si Han Sanchen ngayon. Gayunpaman, tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, mahirap para sa isang matalinong babae na magluto ng walang kanin. Ang sitwasyon ngayon ni Han Sanchen, kahit na magbago man siya sa pabago-bagong paraan, ano ang magagawa niya? Kulang na lang ang kanyang tropa para harapin ito. Parang kahit gaano pa kahusay ang isang tao, kaya niyang lumaban ng 10 o kahit 100, pero ano ang magagawa niya sa harap ng 10,000 o milyon-milyon? Hindi lang ito ang katapusan ng isang hakbang, rule in stake to death. Kasi, mas curious ako kaysa sa iyo, kung paano magluluto si Han Sanchen ng ganoong masamang ulam. Ngayon, pagkatapos kong panoorin si Han Sanchen, nagsisimula na akong magustuhan ang estilo niya sa pagsusugal. Nakatutuwa at masaya. Talagang imposible para kay Lura Oxen na gawin ito noon. Para sa kanya, ang lahat ng buhay ay dapat na planado ng hakbang-hakbang, at lahat ng mga plano ay dapat na maalalahanin at maislan. Ang gayong sugal ay hindi maaaring umiral. Dahil wala siyang kahit maliit na sugal. Kapag gumawa siya ng mga bagay, maaari lamang siyang magtagumpay ng 100% ng walang kabiguan, at walang ibang posibilidad ng anumang ratio ng porsyento. Pero ngayon, sumugal na siya. Tsaka malaki ang sugal. Kapag hindi napapanahon ang pagliligtas, mawawala sa kanya ang lahat. Mawawasak ang lahat sa huli. Maaaring mabangkarote ang malaking plano na pinaghirapan niya ng matagal. Ngunit sa kabilang banda, kung siya ang nanalo sa taya, ang kanyang pinakamalaking butas na card ay hindi pa rin malalantad ng maaga. Ang pinakamahalagang bagay ay makita niyang muli ang limitasyon ni Han Sanchen. Sa makatuwid, may mga masamang disadvantages at magandang pakinabang. Pinili niyang sumugal. Patawarin mo ako sa pagsasalita ng prangka, ngunit hindi ko iniisip na si Han Sanchen ay may ganoong kagalingan sa pagluluto, o sa halip, wala itong kinalaman sa pagluluto, dahil ang masamang sitwasyon na ibinigay sa kanya sa harap niya ay hindi matatawag na masamang pagkain, ngunit isang tambak ng basura. Kung ito ay basura, gaano man ito kasarap, ngunit sino ang makakatawag nito na isang ulam? Ito ay isang patay na dulo, mangyaring isipin muli. Panipi, pero Miss Ben, bakit gusto mong tumanggi? Unawain mo ang ibig mong sabihin, kung hindi, kung maglakas loob kang kontrahin si Miss Ben ng ganito, sa tingin mo ba ay tatayo ka rito ng ligtas at maayos? Pero, curious talaga ako. Bakit ayaw mo? Nom-aid take the risk na ay lapit muna ang ilang tao sa posisyon, at kung may pagbabago man, si Nom-aid ay gagawa agad ng aksyon, at pagkatapos nito, si Miss ay magdadala ng follow-up na tropa para sundan. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan, pero at the same time, makakasakit din ito kay Chimeng at sa iba pang unang tropa, kaaway bumalik ka buhay. Nag-init ang puso ni Chimeng, oo. Alam niya na kahit na ito ay isang simpleng pangungusap lamang, kumpara sa dati, si Lura Oxen ay nagmamalasakit sa kanya. Sa lahat ng panahon, si Lura Oxen ay palaging malayo, na minamaliit ang ugali ng sinuman, ang isang aliping tulad niya ay walang iba kundi isang laruan sa kanyang mga kamay. Katulad ng mga pas ang madalas niyang yakapin, kuskusin ang iyong buhok kapag masaya ka, at bunutin ang iyong buhok kapag hindi ka masaya, pinapatay ito kaagad. Ngunit ngayon, hinayaan niya ang kanyang sarili na bumalik ng buhay. At least, she regards herself as her own. Pumunta ka. Ikanaway ni Lura Oxen ang kanyang kamay. Umatras si Chimeng, at wala pang isang sandali,
pinamunuan niya ang 12 ng mga tao patungo sa larangan ng digmaan ng mabilis sa ilalim ng takip ng gabi. Tumingin si Lu Roxanne sa kampo ni Han Sanchen, at ngumiti ng mahina. Han Sanchen, sinubukan ko ang lahat, kahit para sa iyo, naglaro ako ng sugal sa unang pagkakataon sa buhay ko. Hindi mo ako dapat hayaang matalo sa taya sa unang pagkakataon. Talo ako. Pagkatapos ng mga salita, unti-unting nawala ang figure ni Lu Roxanne sa lugar. At sa isang lugar sa lungsod, nakatayo si Han Sanchen sa anino ng isang gusali, at halos mahirap para sa mga tagalabas na sabihin kung anino niya iyon o ang refleksyon ng gusali. Nasa akin pa ang card, pero natatakot akong hindi ka na makatiis pagkalipas ng madaling araw. I think you must be sleepless all night now, and you hate me deeply, right? Kaagad pagkatapos, tumingin si Han Sanchen sa pangunahing tent sa frontline ng kalaban kung saan hindi pa nakapatay ang mga ilaw dahil pinag-uusapan nila ang mga plano. Tahimik ang gabi noon, at ilang araw akong nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Natatakot ako na walang nag-iisip na magkakaroon ng ganoon kapayapan na araw. Maraming mga manunood ang gumastos ng pera, at lahat ng mga restoran ay ginawa ang kanilang makakaya upang maibigay ang kanilang mga serbisyo. Isa-isa silang naglagay ng mga higan at mga tolda sa pintuan ng lungsod. Tila ginawang pansamantalang pasyalan ang lugar na ito. Matapos ang isang araw na panonood, napagod din sila at nakatulog ng mahimbing. Kahit na si Luo Jin ay hindi bumalik sa mansyon, ngunit nanatili sa kanyang kinaroroonan, ngunit kung tutusin, ang kanyang pagkakakilanlan ay nandoon, at ang mga tagapaglingkod ng City Lord's Mansion ay nagtayo sa kanya ng isang pansamantalang maliit na tirahan sa isang mas magandang bahagi ng pader ng lungsod. Bagamat gawa sa mga tolda, at least may alak at karne, higan at dumi. Lumipas ang gabi, at muling nagliwanag ang langit. Ang mga tolda ng batalyon ng mga kabalyerya ay mukhang sobrang bigla sa sikat ng araw. Gayunpaman, kahit na ano, ang natitirang gabi ay hindi bababa sa isang patak ng tubig sa disyerto. Bagamat hindi nito mapawi ang malayuang pagkauhaw, kahit papaano ay napawi ng husto ang halos uhaw. Gayunpaman, hindi katulad ng mga sundalong nagpahinga ng maayos, hindi talaga nakapahinga ng maayos si Scar sa magdamag. Bilang Commander-in-Chief, dapat siyang maging responsable sa lahat. Natural, hindi siya makakatulog kapag pagod tulad ng mga sundalo. Dapat niyang laging obserbahan ang sitwasyon ng kaaway. Ngunit ang kakaiba ay talagang hindi umatake ang kalaban sa buong magdamag, kaya ang kanyang pag-aalala ay tila hindi kailangan. Lola, tawa ng tawa yung mga nanonood kagabi, pero Hyjin, don't tell me, hindi talaga umatake kagabi ang kalaban na army. Pwede tayong manalo, pero at least hindi magiging problema kung magtitiyaga tayo at lalaban sandali. Napakamot ng ulo si Daoskar at sinabing kakaiba. Ngumiti si Hyjin, totoo iyan. Kahapon ang lahat ay naniningil ng husto. Bagamat walang sinabi ang mga sundalo, makikita ng sino mang may matalinong mata ang kanilang hirap at pagod. Ang pahinga ng gabing ito ay talagang dumating sa tamang oras. Nagpatuloy ang pagdududa ni Scar, salamat sa Panginoon na nagpahintulot sa atin na magtayo ng kampo, kung hindi, sa ganitong malamig na kapaligiran, baka hindi tayo makapagpahinga ng maayos kahit magpahinga tayo. Sabi mo, alam ng Panginoon na tiyak na darating ang kabilang partido. Kung hindi dahil sa kanya ang amo ko, duda ako kung rebelde siya. Umiling si Hyjin, hindi ko alam kung paano ito nalaman ng pinuno, masasabi ko lang na may matalinong plano ang pinuno. Noon, ang 5 kolom namin sa kastilyo ng Chanmo ay pinaglalaroan niyang mag-isa. Inilabas ni Daoskar ang kanyang mga ngipin at ngumiti, hehe, buti na lang at sinabi mo sa akin na determinado akong tuparin ang utos kahapon, kung hindi, baka may nagawa akong katawa-tawa sa aking init ng ulo. Ngumiti si Hyjin at tinapik si Scar sa balikat, kami ay magkakapatid na nakaranas ng buhay at kamatayan ngayon, huwag magsalita ng ganyang kagalang-galang na mga salita. Tumango si Scar, okay, huwag na tayong magsalita ng walang kaparerikan, maaaring maglunsad ng malaking pag-atake ang kalaban ngayon, at ang mas tahimik kagabi, ibig sabihin ay maaaring mas aktibo ang kalaban ngayon, sa tingin ko, sa pagkakataong ito ay gusto na nilang sige, kung paano pigilan ang masamang mata ko upang hindi tayo matulungan nito. Walang duda tungkol dito, at maaaring maging handa pa silang harapin ang iba pang mga ganitong emerhensya. Sa madaling salita,
Nasa atin ang laban ngayon. Pumayag naman si Hyjin. Ngumiti si Scar, natatakot ka ba sa kamatayan? Hindi ako takot sa kamatayan. Ako, si Hyjin, ay nag-iisa na at nag-iisa. Kung hindi lang ako binigyan ng Panginoon ng mga ugat ng dragon para magbago ang buhay ko, namatay na sana ako sa Chanmo Castle. Scar hehe. Tama ka, kung hindi dahil sa Panginoon, baka matagal na akong namatay. Alam ko naman na matagal na akong gustong paalisan ng mga tao sa Chanmobao. Sino ba ang gumawa sa akin na medyo leader? Ngumiti si Hyjin, gayunpaman, ayaw kong mamatay. Hyjin, anong ibig mong sabihin? Umiling si Hyjin, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Gusto kong mabuhay, kaya gusto kong manalo sa labanang ito. Tulala si Scar on the spot, hindi niya talaga naisip na mabuhay. Nang makitang natigilan si Scar, bahagyang ngumiti si Hyjin, at tinapik siya sa balikat, bagaman walang katumbas na nostal hack sa unang kalahati ng aking buhay, sa ikalawang kalahati ng aking buhay, mabibilang kong kilala kita bilang isang kapatid, at mayroon pa rin akong nostalgia para sa mundong ito. Ang buhay ay isang bagay ng buhay, babalik ako sa aking linya ng depensa, sa kalaunan, at sana ay magkita tayo. Matapos ang mga salita ay bumangon si Hyjin at umalis. Sa pagtingin sa likod ni Hyjin, si Scar ay natigilan sandali, pagkatapos ay nagmuni-muni, Hyjin, narinig mo ako ng malinaw, tiyak na hindi ako mamamatay bago ka mamatay. Halika dito, talunin ang mga tambol para kay Lao Su upang ayusin ang hukbo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!